ang dahilan na nga ng pag-utang mo ngayon ng paulit-ulit ay dahil gusto mong mabayaran yung mga nakaraan mo pang utang online, malinaw na malinaw, nasa tapal system ka na din. At kung hindi mo nga yan puputulin, yung paulit-ulit na cycle na yan, hindi mo namamalayan, patuloy ka lang lumulubog sa utang. So yung video na to or yung vlog na to is hindi panghuhusga, kundi para magising tayo. Dahil kahit gaano tayo kabait, gaano tayo kasipag, mauubos talaga tayo at patuloy na malulubog dahil sa maling sistema sa pag-handle natin sa pera. At isa din to sa dahilan kung bakit marami sa atin ngayon ang hindi umaangat. At mas masaklap pa, kinakapos na nga tayo sa pera, kinakapos din tayo sa support system. Ano ba yung support system na yan? Yan yung mga akala natin na dapat kukup-kup sa atin sa mga oras na wala tayong budget, ayan, kapos na kapos. Pero imbis na tulungan tayo, parang sila pa yung lumalayo. So kung nasa tapal system ka na, hindi ka nag-iisa dahil kahit na ako na-experience ko yan at hanggang ngayon, ayan, patuloy lumalaban. Kaya sabay-sabay tayong umangat at tapusin na yung tapal system na yan. So sa video nga na to, ayan, meron ako sa inyo share na mga ginagawa ko din na ways para, ayan, malabanan at makaahon nga dito sa may parang paulit-ulit na cycle na tapal system. Pwede nyong sundin, pwede nyong gawin, ayan, choice nyo yan. Pero alam kong makakatulong din sa inyo to at makakagaan din ang loob nyo. So kung bago ka pa lang dito sa my YouTube channel ko, huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. And congratulations nga pala sa may mga nasendan ko na ng 50 na GCash dahil every Sunday, magsesend ako sa inyo sa mga laging nauunang mag-comment sa tuwing mag-a-upload ako. Dito sa may mga long form videos ko. Kaya kung bago ka pa lang dyan, mag-comment ka na agad. At syempre, ayan, free kayo na i-share yung mga experiences nyo about tapal system sa may comment section. So unang-una na nga, so, etong step 1 na to, eto yung feeling ko super bigat talaga. Na hindi ko alam kung magagawa nyo, pero ako kahit na mahirap, ginawa ko. So, ano ba yung step 1 na to na dapat gawin natin at umpisahan natin ngayong araw? Ngayong araw, kung hindi nyo pa kaya, pwedeng mag-ipon muna kayo ng lakas ng loob para i-share to sa kapamilya nyo. So, ang step 1 nga ay, ayan, meron kasi akong listahan dito. Ito kasi mga ginagawa ko talaga. Step 1, ayan, aminin nyo na nasa tapal system na kayo. Aminin nyo sa pamilya nyo na lubog kayo sa utang, marami kayong utang. Lalo na kung breadwinner kayo, hindi nila alam na meron na pala kayong mga pinagdadaanan ng mga utang online. Mas makakagaan sa may loob nyo. Dahil syempre, ikaw yung magpo-provide, ikaw yung breadwinner, tapos hindi nila alam, yung binibigay sa kanila is, ayan, galing din sa may utang, di ba? So, unang-una, kahit hindi nyo pa kaya ngayon, mag-ipon kayo ng lakas ng loob para maginhawahan kayo. So, hindi nyo alam, baka matulungan din kayo ng kapamilya nyo. At mas maganda yon dahil sila dapat yung support system nyo na sinasabi ko, na dapat sila yung unang kukup-kup sa inyo, ayan, magpapalakas ng loob sa inyo, tutulong sa inyo, hindi man financially, ayan, physically, emotionally, na masuportahan nila kayo, di ba? So, iba pa din kasi na kung wala man silang maibigay sa inyo na tulong, pambayad din sa mga gastusin sa bahay, mas okay din yung, ayan, nandiyan sila sa may tabi nyo na pinapalakas yung loob nyo na makakaraos din tayo. O, diba? So, step 1 yon, aminin nyo sa kapamilya nyo na may pinagdadaanan kayo, na sa tapal system kayo at ayan, mag-seek din kayo ng advice sa kanila kung paano kayo makakapag-survive nang hindi na umuutang online. O, diba? Step 1 pa lang ang bigat na. Pero alam ko kaya nyo din yan. Kung hindi man sa pamilya nyo, ayan, unahin nyo kung meron kayong husband, kung meron kayong asawa na, kung ikaw man ay lalaki na nabaon sa utang, aminin nyo sa asawa nyo, huwag nyo itago. Dahil mas masarap sa pakiramdam yung alam ng bawat isa kung ano pinagdadaanan nyo. O, diba? So, ang step 2 na nga, ayan, itigil nyo na yung bagong utang. Ayan. So, syempre, paano nga tayo iiwas sa may tapal system kung sinabi mo nga yung step 1, nag-open ka na nasa tapal system ka na, pero patuloy ka pa din pupunta sa may tapal-tapal. Ayan, uutang ka na naman online. So, syempre, ang step 2 natin, iwasan nyo na. Ayan, hanggat maaari, iwasan na natin talaga. Kahit na meron kayo dyang mga nakikita na mga ads online, tapos hindi kayo sure kung super legit, huwag nyo nang ituloy. Dahil syempre yung mga mabilis applyan na yan yung mga too good to be true na mas ibabaon din kayo sa utang.
Dahil alam naman natin yung mga bagong lumalabas ay mga short term lang talaga. In a span of 7 days or before 7 days, kailangan maibalik na natin yung pera at may malaking interest pa, di ba? Kaya ayun, tandaan nyo, habang may bagong utang, ayan, walang katapusan na yan. Paulit-ulit lang. So ayun, magtulungan kayo ng partner mo, ng kapamilya mo, para maiwasan na to at hindi ka na nga makautang ulit sa ibang ola. So, syempre, ang pang-step 3 natin, dapat ilista mo lahat ng utang mo. Ayan. Kung hindi mo alam, sa isip mo lang tinatandaan, mas mahirap yon dahil hindi nyo na matatandaan kung ano-ano ba yung meron kayong overdue. Baka mamaya may nalalagpasan na kayo, hindi nyo alam. So, mas okay na ilista nyo. And yes, ginawa ko din yan. So, kahit na ako, nagkakautang din ako, guys, at talagang na-experience ko tong Tapal system na halos lahat ng OLA na applyan muna. Tapos sumasakit na yung ulo mo pagdating na ng mga bayaran, di ba? So napakahirap nun talaga. Ang pangatlo, ilista mo ngayon na. Kumuha ka ng notebook, ayan yung isang papel, ilista mo dyan lahat-lahat. Yan, kung anong OLA yan, kung magkano yung principal amount, kung magkano lang yung natanggap mo, kung kailan yung due date mo. So yun, ilista mo lahat na ngayon. At ang pang step 4, ayusin mo yung cash flow mo at yung budget mo. So, syempre, dapat meron din tayong ginagawa na paraan. So, after nating mag-open up sa may family natin, sa may partner natin, dapat gagawa din tayo ng paraan para mas mabayaran kung ano yung mga nautang natin na nagkas doble-doble na. So, syempre, ayan, pwede tayong humanap ng sideline. Marami naman ng mga nag-a-affiliate, pwede nyo itry yon. Dahil wala namang age ang pag-a-affiliate, di ba? So, ma-share ko lang sa inyo dahil isang way din yon ng sideline. Kahit nasa bahay ka, kikita ka. Ayan, mag-live selling kayo dahil wala namang mangyayari pagka puro hiya yung inisip natin, di ba? Why not itry natin? Tapos hindi natin alam, yun pala yung makakaahon sa atin. So, dapat limitado lang yung mga lumalabas sa inyo na pera pagka meron kayong sahod. So, wag muna kayong lumabas ng bahay. Wag muna kayong maglibot. Wag muna kayong makipag-get away sa mga kaibigan nyo. Unahin nyo muna kung ano yung dapat bayaran. Ayan, i-budget nyo na. Para meron na kayong expected nga na ganitong amount pagdating ng isang due date na to, mababayaran natin agad. So ayun, iwas muna tayo sa mga luho-luho. Pagka hindi mo kailangan, wag mo munang bilhin. So ayan, yung pambibili mo na yan, ipambayad mo na lang muna dun sa may mga nautang mo. At ang pinaka-step 5, ayan, pagka naayos mo na yung cash flow mo, nakakapag-budget ka na, meron ka ng paunti-unti na naiipon, syempre, unahin mo na ang magbayad isa-isa. Ayan, hindi mo kailangan bayaran ng madamihan agad. So, ayan, mag-umpisa ka sa isa para unti-unti siyang mauubos. Ayan, paunti ng paunti hanggang sa hindi mo namamalayan, malapit ka na makawala sa Tapal system. Ayan, one step at a time. Hindi yan isang buwan lang matatapos tayo sa Tapal system. Ang mahalaga, meron ka ng direksyon. At ang step 6, ayan, pwede ka makipag-usap sa mga pinagkakautangan mo, lalo na kung online yan at super legit naman pwede nyo silang i-email. Kasi meron naman ng mga nakikipag-usap nga sa may mga borrowers, ayan, ino-offeran nila ng mga options kung paano sila makakapagbayad. Kung pwedeng mag-partial o di mas mainam, di ba? So meron din naman nag-offer na kung ano na lang principal amount is yun na lang yung pinapabayaran. So why not mag-try kayo na makipag-usap kayo doon sa may mga nautangan nyo online. So ayan, nasa sa inyo yan kung susundin nyo to or hindi. Basta ito, ginawa ko din to. Pero choice nyo pa din yan kung susundin nyo or hindi. Pero wala namang mangyayari kung di nyo itatry, di ba? So, ang pang step 7 na nga, eto kapartner siya ng cash flow dahil dito sa step 7, step 7 dapat meron kang additional income nga. Ayan, dapat meron tayong extra income. Kung meron na tayong isang main work, so pwede pa tayong humanap ng sideline. Syempre, para mas umangat tayo, kailangan marami tayong mga iniisip kung ano yung kaya nating gawin, so why not i-go natin. Basta, tama. Ayan, basta tama na trabaho, go tayo dyan. At isa pa, dito sa may extra income, ipasok ko na din yung mga pagbenta ng mga gamit na hindi nyo naman na ginagamit. Ayan, kung sobrang dami ka ng gamit dyan sa bahay, sobrang dami mong damit, sapatos, pwede kang mag-buy and sell. Mag-buy and sell kayo kung ano yung pwede nyong i-buy and sell. Para pandagdag din yon, di ba? Lalo na kung marami naman kayong gamit. Or kung meron kayong bagay na hindi nyo na ginagamit. So, one way din yon para maka-earn ka pa ng pera at maipambayad mo nga sa may utang mo. At ang step 8 naman, ayan, mag-ipon tayo. So, kahit na meron tayong utang, dapat hindi natin kinakalimutan na dapat meron din tayong ipon. Kahit na 50 pesos every month and 100 pesos every month.
₱10 a day, malaking bagay yan pagka pinagsama-sama mo. Dapat kasi meron din kayong panggastos araw-araw. At ang step 9, palitan natin ang mindset natin. Na kesyo marami tayong utang, na kesyo nasa tapal system tayo, hindi na tayo makakaahon. So yon ang isa pang kalaban natin, yung utang natin. Na dapat yung mindset natin laging positive, kahit na marami tayong utang, isipin nyo lagi yung good vibes, ayan, yung positive thoughts, na makakaahon din. And syempre, sumama kayo dun sa mga tao na masasayang kasama. Ayan, para mas mahawakan ka nila ng happiness. Kahit nabaon tayo sa utang, talagang mas magiging good vibes tayo. Pagka yung nasa circle of friends natin, yung mga nakakasalamuhan natin is, ayan, ina-uplift ka, binibigyan ka ng advice, hindi para i-down ka pa, kundi para mas maging positibo ka din na makakayanan mo yan. Ayan, makakaahon ka din. At ang pinaka-last, ang step 10 natin, maging pasensyosa tayo. Maghintay lang tayo dahil sabi ko sa inyo, hindi to isang gabi lang, tapos na itapal system natin, hindi. So kung ano yung naumpisahan natin na pagtitipid, ayan yung extra income natin, yung mga sideline natin, yung mga nakakatulong sa atin para, ayan, umangat tayo, makawala tayo sa may tapal system, ipagpatuloy nyo lang yan, yung pag-iipon. Lalo na ngayon, January, mag-ipon tayo. Tapos yung maiipon nyo, sa may alkansya nyo, buksan nyo sa may December. O, diba? So, makakaipon pa kayo. Ipon goals ngayong taon. Hindi ipon utang. O, diba? Ipon goals, hindi ipon utang. So, yun lang naman yung masishare ko sa inyo na masarap sa pakiramdam dahil alam ko marami yung nasa tapal system ngayon. Makakatulong yung mga sinabi ko sa inyo na sana talaga magawa natin. Kahit na mahirap, ayan, alam kong kaya nyo yan. Kaya go lang ng go habang may buhay. Syempre may pag-asa. Maging positibo lang kayo lagi. Ayan, wala naman talaga mali sa may pag-utang. Yung mali lang is yung mindset natin, yung sistema natin sa pera, at iwasan yung luho. Iwasan yung pagbili ng hindi kailangan at mag-ipon. Ayan, para makaiwas sa may tapal system. So kung may kwento kayo ng tapal system, comment down below dahil pipili nga ako ng 2. Diyan sa may comment section na makakapag-share ng experience nila. At bibigyan ko nga ng 500 each. At i-announce ko yan sa February 14. O, diba? Valentine's Day. So, kung nakaabot ka dito, ayan, congratulations na kayo. Congratulations na kayo. Congratulations na sa inyo. Ayan, sana makapag-share kayo dyan. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!